Ganito lang kasimple. Bakit nag-a-absent ng paulit-ulit itong Cayetano senators o itong Brave 13? Bakit sila uma-absent? Yeah? Nag-absent sila nung kahapon, 2 beses na silang umabsent, tapos a-absent na naman sila ngayong araw na to. Sigurado ko absent sila ngayong araw. Alam niyo kung bakit? Sa June 4, merong hearing. Doon sila papasok lahat. Para saan? Ganito lang kasimple yan. Kasi ngayon, tie, 11-11 ang bilang. Yung leadership, nakasulat na yan, 13 ang kailangan para maging majority president, Senate president. Pero sa chairmanship, botohan yan. Ano ibig sabihin ng botohan? Ibig sabihin, kung sinong pinakamarami, yun ang magiging chairman. Kaya lang, noong mga nakaraang 18 Congress, 17, 16, 15 Congress, lahat ng mga nakaraang Senate, matik na. Pag majority ka, ibig sabihin 13 ka. Actually, ngayon nga lang nagtatay. Usually yan, mga 17, mga 16, 15, 17 ang nasa majority. Ngayon lang talaga na ganyan. Ngayon, ilan na bilang nila? 11-11. So pwedeng sipain yung chairmanship pag may nakulong pang isang majority senator. Halimbawa, kunwari lang ngayon, di ba, pinaplander nila si Marcoleta. Kunwari makulong si Marcoleta, magiging BBM senators, Brave 13, magiging Brave 10 na lang. Dito, 11. 11-10. So, etong 11, pwede na nilang pagbotohan yung chairman. Sino na magiging chairman ng mga komite? Pwede na nilang iboto. Nagigets ninyo? Nakukuha ninyo para mas maintindihan nyo. That's the reason why gusto ni Marcoleta ng online voting. Para kahit makulong, whether si Marcoleta, si Chis Escudero, si Villanueva, o ngayon si Jinggoy nakakulong, si Batong wala. Kahit wala sila, makakaboto sila. Hindi mapapalitan yung mga chairman. Ngayon, ayaw ng BBM senators. Bakit? Ayaw nila. Kasi they want to change the chairmanship ng mga komite. Once they change the chairmanship ng mga komite, wala na namang flood control investigation. Kaya bobo ka na lang kung hindi mo maintindihan kung bakit nag-a-absent ngayon ang majority. Itong Brave 13, bakit sila hindi pumapasok? Hindi yan because hindi sila matapang. They're trying to outsmart or they're trying to make sure na matuloy sa June 4 yung pagdinig sa flood control. And guess what? Maraming inimbitahan sa flood control. Mamaya pag-uusapan natin yung binawi daw. Hindi po binawi ang pag-interview invite doon sa mga ex-Marines. Hindi po. It was just a misunderstanding. I will tell you the scoop. Kasi tinanong ko din yan. Ay, sorry. Nadulas ako. Bahala kayo. Basta, kikwento ko na lang. Hindi, bahala sila. Deny nila. Hindi kasi alam ko talaga kung bakit ano nangyari. Ang nangyari kasi, sa mga invited, syempre, wala namang ibang mag-iimbita niyan kung hindi si Marcoleta, di ba? Kasi siya ang head ng subcommittee na yun. Sa mga invited, number 1 na inimbitahan yung mga Marines. Hindi pa dapat lumabas yung invitation. Kasi bibiglain nga. Supposedly surprise. Bakit? Kasi nga they're trying to stop the investigation in the Senate. Surprise dapat. Ang problema, lumabas. May nagkamali. Hindi ko na lang kikwento kung sino. Basta may nagkamali, lumabas yung email na send kay Attorney Baligod. Tapos, siyempre, sinabihan yung nagkamali
Parang, wag mo muna ilabas yan. Hindi pa nga, isi-surprise nga natin eh. Baka mamaya maudlot tayo dyan. Lumabas. So, binawi. Ay, hindi po pala. Wait lang po pala. Ang problema, si Atty. Baligod, nag-post kagad. Binawi. Kaya nga it's a misunderstanding. Tapos, nag-post uli si Atty. Baligod at sinabi niya, tuloy na. Okay? So, sa madaling salita, tuloy talaga. Tuloy talaga yung Marines sa June 4. Kaya lang kasi hindi pa dapat ilalabas. Marami pa, maniwala kayo sa hindi. Pati katulong, inimbitahan. Bibigyan ko na kayo. Huwag na nga katulong, kasambahay. Kasambahay at asawa ng mga congressman na mastermind. Ayan, binigyan ko na kayo ng scoop. Inimbitahan din. Di ko lang alam kung a-attend sila ha, pero inimbitahan din. Talagang halos lahat inimbitahan. Kaya pasabog yan June 4 na yan. Maniwala kayo. Kaya hindi sila a-attend. Ngayong araw na to, Wednesday, hindi sila a-attend ng etong majority, hindi a-attend ng session na naman. Bakit? Kasi magkakaroon ng deadlock. Magkakapalitan ng chairmanship. Pag nagkapalitan ng chairmanship, hindi matutuloy yung June 4, which is Thursday. Nakukuha ninyo? Kasi 11-11 sila ngayon eh. Paano kung magkakaroon ng question yan? Papalitan namin. Equal tayo. Patay. Di ba? Malay mo, meron pang labasan ng warrant ngayong araw na to. Hindi natin alam. Hindi magiging 11-10 na lang. Yan ang purpose nila eh. Kung bakit nila kinukulong. Kung bakit nila winawarrant. At kasi ang pagboto ng mga chairmanship kailangan nandun sa plenaryo. Alam nyo ba, sa ibang bansa nga, kinuwento sa akin ito ng isang, sino man nagkwento sa akin. Sa ibang bansa, nangyayari pa nga yan. Kinikidnap yung mga, ang tawag nila doon? Parang, hindi congressman ang tawag nila yung kanilang mga legislative na officer, yung kung ano man ang tawag nila, kinigitnam para hindi makaboto sa plenaryo. Ganong katindi sa ibang bansa. Dito, syempre, hindi naman gagawin yun. Pero, hindi natin alam. Nothing is impossible to the bend the law government. Pero, yun po ang mangyayari. Kaya, pinag-iingatan ngayon ni Cayetano. Kaya nga, alam nyo, blessing in disguise. Kung mapapansin niyo, isa sa mga sinabi ni Cayetano is blessing in disguise. Blessing in disguise, yung ginawang walkout ng minority. Akala nila nakapunto sila doon. Because of that, now, the people is saying, you deserve it. You deserve it na i-ghost din kayo ng majority. Ginawa nyo yan eh. Eto, mapapala ninyo. Kasi if you're questioning, simple lang, if you're questioning the absence of the brave 13 senators, bakit di nyo kine-question yung walkout? That's hypocrisy. Di ba? Kine-question nila yung walkout, kine-question nila yung kay Cayetano na senators, hindi nila kine-question yung walkout. Remember, the purpose of the walkout of the BBM senators para hindi pagbotohan yung supposedly pag-uusapan ba yung online voting? Yun lang naman yung pagbobotohan dapat nag-walkout sila. Ibig sabihin, binastos nila. Kaya katarantaduhan, yung mga nagko-comment, kahit si Drillo nag-comment pa first time daw nangyari sa Senate tong ganitong klaseng walkout. Tapos, first time daw nangyari sa Senate yung nag-a-absent para hindi matuloy yung session. Pero kung titingnan mo, ba't di mo tinanong yung walkout? Bakit di mo pinuna yung walkout? Bakit pinuna mo lang yung absent ng majority senator o tong Cayetano senators? Bakit? Isa lang. Yan yung tinatawag natin na ugali ng mga pinklawan at dilawan. Double standard. Di ba? Ginawa nyo Ginawa nyo nga para hindi bagbotohan yung kay Marcoleta, nag-walkout kayo, tas ngayon magagalit kayo. Ginagawa sa inyo yung ginawa ninyo. Double standard kayo.
Kaya maganda i-cheer natin ang hindi nila pag-attend sa plenaryo. Bakit? Para matuloy yung June 4. And that's the purpose of the brave 13 senators, para matuloy yung June 4 na hearing. Kasi pasabog daw talaga yung June 4 hearing. Abangan natin yan. Nakakatuwa eh. Bakit? Gigil na gigil sila eh. Kaya nga ito, di ba? Simpleng-simple. Yung sinabi ni Jinggoy, ilang beses ko na rin sinabi sa inyo yan. Actually, bago pa niya sinabi yan, kinuwento ko na sa inyo. Bakit? Kasi nga may alam tayo eh. Talagang may tinatakot sila. Meron silang tinatakot. At kaya may papangalanan ako ha, na traidor. Mamaya. Napangalanan ko sa inyo. Tinatakot talaga nila si Jinggoy noon pa. Si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. At hindi si Margoleta, hindi naman yung kayang takutin eh. Bakit? Kasi alam naman nila hindi magbabago yung tao eh. Na lumipat para mapunta yung leadership uli doon sa BBM senators. At alam nyo, sabi nga nila eh, may haka-haka. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino. Pero marami talagang tumawag kay Jinggoy. Isa na dyan yung babae. At saka yung isang gabinete na umaga pa lang umiinom na. Oh. Totoo yan. Kaya nga alam nyo, nakakatakot eh. At alam mo, napaplastikan ako. Ito na, sasabihin ko na sa inyo yung traidor. Alam nyo, dapat talaga magiging magiging supposedly hindi lang 13, 15 dapat yan. Tapos, etong si Zubiri, nag-iinarte. O sige, di lumipat siya. Diba? Sinabi nga niya, tinanong nga siya ni Cayetano, diba? Na, si Zubiri kasi ganyan yan eh. Totoo lang ha, si Zubiri, ganyan yan. Ano yan eh, wala namang bayag yan eh. Walang paninindigan yan sa buhay. Ganyan talaga yan. Pero ang talagang supposedly kasama nila ng mga Cayetano, alam mo kung sino? Si JB Ejercito. Pasensya ka na ha, Senator JB, papangalanan na kita. And you cannot deny this. Do you remember the time na supposedly nagkaroon ng chismis, ugong-ugong na mapapalitan ang... nung panahon ni Soto to as Senate President ha, magkakaroon ng palitan. Umugong na yun noong una eh. Alam nyo kung sino ang ipapalit, supposedly? Si Legarda. Si Senator Loren dapat na magiging Senate President. Yung time na yon. At alam nyo kung sino isa sa pumirma nun? Si JB Ejercito. You cannot deny this. People in the Senate, merong nagkwento na sa akin yan. Kasama ka supposedly sa pupunta kay Loren Legarda. And ang chismis dyan sa loob, kasama ka sa isa sa mga tinakot. Is this true, Senator JB? Is this true? Isa ka sa mga tinakot, kaya bumalik ka na lang sa kampo ng mga BBM senators?